Samantala, cellphone video ang nauuso ngayong ebidensya ng marami sa mga nakikita nilang paglabag sa karapatan o di kaya'y krimen sa daan. Kaya mismong MMDA inutusan ang mga constable nito na i-video kung may paglabag sa batas trapiko o pag-atake sa isa nilang tauhan. Pero ang direktibang ito, labag nga ba sa karapatang pantao? Yan po ang tinutukan ni Michael Fahatin. Ang pagkuha ng cellphone video sa kanya ng MMDA constable na si Jorge Adriatico, ang sinasabi ng driver ng Maserati na si Joseph Russell Inco na ugat ng kanilang di pagkakaunawaan na nauwi sa pananuntok at pagkaladkad kay Adriatico. Pero hindi ito ang unang beses na napag-initan ng sinitang motorista ang mga traffic constables dahil sa pagkuha ng mga ito ng cellphone video. At baka magbibidyo kuya. Sige kuya, magbibidyo ka ha? Nito ring Nobyembre, nagwala at pinagkahampas ng helmet ang mga constable ng babaeng ito na sakay ng isang motorsiklo na fin-lockdown dahil nakatsinelas ang driver ng motor. Pero nagalit ang sakay na babae dahil kinukunan daw sila ng cellphone video ng constable. Ayon sa MMDA, may direktiba sila na ipinalabas. Ang pag-video ay dapat may kinalaman sa paglabag sa batas trapiko. At ang kinukunan dapat may kaugnayan sa naging bayolasyon. Hindi dapat mapanghimasok ang pagkuha ng video. Hindi dapat masyadong malapit sa mukha ng motorista. At sapat lamang ang kukunan para magamit na ebidensya. Bibigyan ng kopya ang motorista ang kinukunan ng video kung hihingi ito. Pwede rin kunan ng video ang anumang pag-ataking pisikal o verbal sa kahit sinong traffic enforcer. Pwede rin naman daw na kunan ng video ng motorista ang mga traffic enforcer. Sa mga insidente na may kaugnayan sa seguridad ng publiko gaya ng pang-hold up o sunog, pwede rin itong kunan ng mga traffic enforcer basta't masiguro ang kanyang kaligtasan. Hindi ho natin na ito-tolerate ang pang-aabuso ng ating mga enforcers just in case gagamitin nila ang mga video footages na yan for purposes other than the performance of their functions. Ipinakita namin sa tanggapan ng CHR ang 8 rules of engagement na ito ng MMDA. Pero sabi ng CHR, di daw malinaw ang proseso ng pagkalap ng video bilang ebidensya sa MMDA constable at motorista. Kaya dapat daw muna itong mapag-aralan. Tingin namin sa CHR, kailangan bawiin muna itong policy na ito. How can citizens basically be guaranteed na when this policy is implemented, it's consistent with human rights? Ang PNP naman, pinag-aaralan pa ang paglalagay ng mga kamera sa mga patrol car. Pati na ang paggamit ng cellphone video ng mga pulis daw ay mainam na bagay din, dagdag ebidensya. In fact, ang civilian nga gumagamit. In fact, marami nga tayong crimes na nasusol. Isa ito sa pamamaraan na parang check and balance. Michael Fahatin, nakatutok, 24 oras.